Magandang gabi po sa bawat isa. Friday na naman po. Welcome po sa ating Friday Bible Study. So, ngayon po ako nga po pala si Sister Jamie Cabingaw. Isa po ako sa mga um, Bible teachers po every Friday. So, ayun po, pagpapatuloy lang po natin yung series natin about sa mga Bible characters ng New and Old Testament. So, medyo marami na po tayong napag-aralan. Last Friday po, diniscuss yung about sa Roman Centurion. At ngayon naman, gabing ito, ako naman po ang ituturo ko naman ay sa Old Testament naman po. So, yon. Magandang gabi po mga kapatid. Ready na po ba tayong mag-aral ng salita ng Lord? Bago po ako mag-start ng Bible study, samahan niyo po ako sa isang maiksing panalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, Lord, tunay na salamat, Panginoon, sa gabing ito na pinagkaloob mo po sa amin. Salamat, Lord, sa mga kapatid ko na kasama ko ngayon para mag-aral, Lord, ng inyong salita, Panginoon. Tunay na sa bawat araw, sa aming pag-aaral, kami ay lumalalim sa pagkakakilala namin sa iyo, Lord, at ito ay nagagamit namin, Lord, sa aming mga pang-araw-araw na buhay, Lord. Sa aming pag-aaralan ngayon, Lord, ikaw yung mag-guide sa amin, magbigay sa amin ng wisdom, Lord, na nanggagaling sa iyo. Ano man gawa ng kaaway, Lord, ay huwag mong pahintulutan. At nawa, Lord, yung lesson na tuturo mo sa amin tonight ay makuha po namin, Lord, matutunan po namin, Panginoon. Masaya kami na ngayong oras na to, ngayong araw na to, kami ay magpapahinga, Panginoon, sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan, Lord, ng pag-aaral ng inyong salita, Panginoon. Sa iyo namin, Lord, inaalay ang oras na to. Kayo nga po yung patuloy mapapurihan at maitaas. In Jesus' name we pray. Amen. So, good evening po sa bawat isa. Ayun. Yung topic ko po for tonight ay isang hari sa Old Testament at ang pangalan niya po ay si Hari or King Jehoshaphat. So, sa ibang saling King Josaphat. Pero, ayan, gamitin po natin yung name niya na King Jehoshaphat of Judah. King of Judah po siya. So, yon, samahan niyo po ako sa pagbabasa ng salita ng Lord. Kunin niyo na po yung mga cellphone niyo, yung mga Bible niyo, mga notebook, para sabay-sabay po tayong mag-aaral. So, ayun po, basahin po natin yung sa 2 Chronicles 17, 1-19. So, yung story about King Jehoshaphat ay yan, matatagpuan sa 2 Chronicles 17. Ito yung didiscuss natin. Hanggang 20 po ito. Bali, chapter 17, 18, 19, and 20. Pero since mahaba po, kukuha lang po tayo ng mga verses sa mga chapters at magtutuon po tayo dito sa introduction sa kanya. Sa verse chapter 17. So, ito po. Jehoshaphat, King of Judah. Sinamahan ng Panginoon si Jehoshaphat dahil sa unang mga taon ng paghahari niya, sinunod niya ang pamumuhay ng kanyang mga ninuno na si David. Hindi siya dumulog kay Baal, kundi dumulog siya sa Diyos ng kanyang ama at sumunod sa kanyang kautusan sa halip na sumunod sa bumuhay ng mga taga-Israel. Pinatibay ng Panginoon ang kaharian sa ilalim ng kanyang pamumuno. Nagdala ng mga regalo ang lahat ng taga-Juda sa kanya, kaya yumaman siya at naging tanyag. So, background po ng story natin, yung Israel, nahati po sa dalawang kingdom, yung Israel and Judah. So, si King Jehoshaphat, sa Judah siya. And nasa line siya, or nasa lineage siya ni King David. Nakita po natin dun sa verse na si King Jehoshaphat, sinunod niya yung ways ng Lord. At siya ay nagpuri or nag-worship sa tunay na Diyos. Nung time na yun, yung Israel is nag-worship sa ibang mga Diyos. Pero nung time niya, sa kingdom niya, sa Judah,
siya ay nag-worship sa tunay na Lord, sa ating tunay na Diyos. At yun nga, sinusunod niya yung kautusan ng Panginoon. So, as a result, makikita natin na yung people of Judah, pinatibay ng Panginoon ang kaharian sa ilalim ng kanyang pamumuno. Nagdala ng mga regalo ang lahat ng taga-Judah sa kanya, kaya yumaman siya at naging tanyag. So, sa pagsunod niya sa ways ng Lord, nandun yung blessing, yung mga people around him, yung mga taga-sunod niya, yun nga, dagdag. Kaya siya ay naging powerful and yumaman yung during ng time niya. Sige po, basahin pa po natin yung mga sunod. So, King Jehoshaphat followed the ways of the Lord. Matapat siya sa pagsunod sa mga pamamaraan ng Panginoon. Ipinaggiba niya ang mga sambahan sa matataas na lugar at ang posting simbolo ng Diyos ang si Asherah sa Judah. So, sabi ko nga po nung time na yun, nag-worship yung Israel, yung kingdom ng Israel sa ibang Diyos. At nung time naman ni King Jehoshaphat, yung mga idols, yung pinagiba niya yun. So, sinunod niya yung ways ng Lord. King Jehoshaphat sent his officials and some Levites throughout Judah to teach God's word. Sabi po dito, nang 3 taon ng paghahari niya, dinala niya ang kanyang mga opisyal na sila Benhail, Obadiah, Zacarias, Netanel at Mikaya para magturo sa mga bayan ng Judah. Kasama nila ang ibang mga Levita na sina Shemaiah, Netanya, Sebadiah, Asahel, Shemiramot, Jehonatan, Adonia, Tobiah, Tob-Adonia, at ang mga pari na sina Elishama at Jehoram. Dinala nila ang aklat ng kautusan ng Panginoon at umikot sila sa lahat ng bayan ng Judah at nagturo sa mga tao. So, hindi po nag-end na winorship lang ni Jehoshaphat yung Lord at hindi lang din po nag-end na sinusunod niya yung kautusan. Kung hindi, nag-send pa siya ng mga officials niya sa buong Judah at kasama din yung ibang mga Levites para turuan yung mga tao ng Word of God. So, ganun yung leadership na pinakita ni King Jehoshaphat. So, hindi nag-end lang sa kanya, kundi gusto niya yung mga nasasakupan niya din ay makarinig at matuto makilala yung ating Diyos. So, yun, napakagandang example po ng leadership ni King Jehoshaphat. So, nag-send po siya and i-make sure niya na yung bawat place, bawat lugar, kumbaga bawat sulok dun sa nasasakupan niya ay makakarinig. At ayun, yun yung isa sa mga ginawa niya. Ganun na lang niya pinahalagahan yung Word of God. Na hindi nag-end sa kanya, kundi talaga gusto niya, pati yung iba, ay makarinig at matuto. At lalong mas makilala yung Lord. Ayan po. Ang sunod na nangyari yan, King Jehoshaphat became more and more powerful. Niloob ng Panginoon na matakot sa kanya ang lahat ng kaharian sa paligid ng Judah. Kaya wala sa kanila na nakipaglaban kay Jehoshaphat. Ang ibang mga Filisteo ay nagdala kay Jehoshaphat ng mga regalo at pilak bilang buwis. At ang mga taga-Arabia ay nagdala sa kanya ng 7,700 tupa at 7,700 na kambing. Kaya naging makapangyarihan pa si Jehoshaphat. Nagpatayo siya sa Judah ng mga depensa at ng mga lungsod na ginawang mga bodega. So, pinakita po dito sa kung ano yung naging result ng pagsunod ni Jehoshaphat sa ways ng Lord. Siya ay naging powerful. Yung time niya ay talagang rich, kumbaga po, di ba? At yung isa po is protection. Yung mga kalapit niya ng mga bansa, hindi siya, kumbaga pinaprotektahan siya ng Lord. Hindi sila natakot, kumbaga natakot sa kanya dahil nakita na
may takot siya sa Panginoon. So, natakot yung mga kingdom na nasa paligid sa kanya. Hindi sila, kumbaga, inaatake. Di ba po? Dati, kung titingnan po natin yung history, yun, yung mga kingdom, naglalaban-laban po. Pero nung reign or time ni King Jehoshaphat, ayun nga po, pinotektahan ng Lord yung Judah. And, ano pa yun, lumakas yung defense nila. Siyempre, nung time ng mga kings, talagang marami silang mga soldiers. At nung time niya din, is malakas nga yung, yung, yung defense nila against dun sa mga enemy na pwedeng lumaban sa kanila. Ayan. At ng mga lungsod na ginawang mga bodega, gano'n na lang din karami yung supply nila, no? Yung yaman ng Judah na may mga bodega talaga sila at makikita yung blessing ng Panginoon sa pagsunod ni Jehoshaphat at ng mga taga-Judah sa word ng Lord, sa ways ng Lord. Sige, tingnan po natin yung sunod. King Jehoshaphat appointed judges in the land. So, isa pa to sa mga magagandang ginawa ni King Jehoshaphat nung time niya. So, nakatira si Jehoshaphat sa Jerusalem. Pero pinupuntahan niya ang mga tao mula sa Beersheba hanggang sa bulubundukin ng Ephraim para hikayatin silang madumbalik sa Panginoon, ang Diyos ng kanilang ninuno. So, ano makikita po natin dito, si Jehoshaphat nakatira sa Jerusalem, pero siya, as a leader, pwede namang nandun lang siya, di ba po? Pero siya, kumbaga nag-iikot talaga siya. Ganun na lang yung desire niya to share the word of God sa mga nasasakupan niya, na talagang siya mismo pumupunta siya para i-share. Napakagandang example po ng isang leader ng isang lugar na siya mismo yung nagre-reach out dun sa mga tao. Hindi lang para i-provide yung mga needs or yung mga concerns ng mga tao, kundi yun, yung mismong word po ng Panginoon, yung sinishare niya para ma-encourage po yung mga tao at lalong magtiwala sa Panginoon. Ito pa po. Naglagay siya ng mga hukom sa bawat napapaderang lungsod ng Juda. Sinabi niya sa kanila, mag-isip muna kayo ng mabuti bago kayo humatol dahil hindi kayo hahatol para sa tao, kundi para sa Panginoon. Na siyang sumasa inyo sa tuwing magbibigay kayo ng hatol. Gumalang kayo sa Panginoon at humatol kayo ng mabuti dahil hindi pinapayagan ng Panginoon na ating Diyos ang kawalan ng katarungan. Ang paghatol ng may kinikilingan at ang pagtanggap ng suhol. So aside sa pag-share ng Word of God, yung justice ay in-implement din ni King Jehoshaphat nung time niya at naglagay siya ng mga judges in the land para mamagitan sa mga, kumbaga magbigay ng tamang hatol sa mga tao. So yun, justice po naman yung in-implement niya. So ito ay dumating yung pagkakataon na yung kingdom ni yung sinasakupan, yung Judah, ay aatakihin ng mga Moab at Amnon. So, King Jehoshaphat attacked by Moab and Amnon. So, ang naging response niya, he inquired the Lord and fasted with his people. So, syempre, parang sa buhay lang din po katulad natin bilang isang Kristiyano na may mga pagsubok din po talagang pinagdadaanan. So, dun sa time ni King Jehoshaphat, dumating din yung pagkakataon na ayan na yung mga gustong kumalaban sa kanila at nagsanib puwersa pa po no, yung mga Amnon at Moab. At kung babasahin po natin yung verse, marami po yung mga kalaban. At ano yung naging response po ni King Jehoshaphat? Nag-inquire siya sa Lord, nag-pray siya sa Lord, at nag-fast siya. Hindi lang po siya, kundi kasama yung mga nasasakupan niya. At magmula po sa matatanda hanggang po sa mga pinakabata ay nakahilahok sa pagpa-fast. So ano po yung pagpa-fast? Yung hindi po kumbaga pag-skip po ng pagkain para makapag-concentrate sa pananalangin. At it's a sign din, kumbaga sign po ng humility before the Lord. So, ayun po. Basahin natin yung sa verse na to. No? Sa verse chapter 20 na po tayo ng 2 Chronicles. So, pagkatapos makipaglaban, ang mga Moabita
Nagpaglaban ang mga Moabita at mga Amonita kasama ng ibang mga Meyoneo kay Jehoshaphat. So, ayan, ang dami nila. May mga taong pumunta kay Jehoshaphat at nagsabi, napakarami pong sundalo ang papalapit upang lusubin kayo. Sila'y galing sa Edom, sa kabilang bahagi ng dagat na patay. Naroon sila Hazazon, Tamar na tinatawag din En-gedi. So, natakot si Jehoshaphat at dumulog siya sa Panginoon. At nag-utos siya na mag-ayuno ang lahat ng taga-Juda. Kaya nagtipon ng mga tao mula sa lahat ng bayan ng Juda upang humingi ng tulong sa Panginoon. So, ayan nga, just like any Christians, katulad po natin, dumadating po talaga yung pagsubok. At matututunan po natin sa buhay ni Jehoshaphat kung paano yung magandang or tamang response. Nag-pray siya sa Lord at he humbled himself upon the Lord. Talagang humingi siya ng tulong sa Lord. At pati yung mga, nakakatawa, pati yung mga nasasakupan niya, kaisa niya sa pananalangin para humingi ng tulong. Kasi sobrang dami nung makakalaban nila. And kung titingnan nila, parang sobrang dami, parang hindi nila kaya. So, talagang nag-surrender sila sa Lord. So, ano po kayang sunod na nangyari? So, yun. Ayun. Yung sunod po na nangyari, nung nag-inquire si Jehoshaphat, kwento ko na lang po, nung nag-inquire si Jehoshaphat at nag-fast sila, sumagot ang Panginoon at sinabi niya na the battle is the Lord. So, sa akin yung battle na to. So, ang nangyari po, lumabas sila nung araw na yun kasi sabi nga ng Lord sa kanya yung laban na to. At sa pakipaglaban nila, nag-worship sila. Nag-worship sila sa Panginoon, umawit sila sa Panginoon, at nung nakita po nila yung mga kalaban nila, ang ginawa ng Lord, pinaglaban-laban niya po yung mga kalaban. So, nung malapit na po sila doon, natatanaw nila yung mga kalaban yun, wala na pong natirang buhay dahil, ayun nga, sila po yung naglaban-laban. So, binigay ng Panginoon yung victory kay King Jehoshaphat at mga taga-Juda dahil sila ay nagtiwala sa Panginoon at tunay nga na hindi sila pinabayaan ng Lord. So, makikita natin sa 2 Chronica 20, verse 12, sabi dito, O Diyos namin, hindi niyo po ba sila parurusahan sapagkat wala kaming kakayahang humarap sa napakaraming sundalo na lumulusob sa amin. Hindi po namin alam kung ano ang gagawin namin pero nagtitiwala po kami sa inyo. Yun yung prayer ni Jehoshaphat. At doon din, pag binasa po natin yung 2 Chronicles 20, ayan, sabi dito, pumili siya ng mga awit para mauna sa kanila at umawit sila sa Panginoon. Sabi niya, ito yung kinanta nila, pasalamatan ng Panginoon dahil ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Nung nagsisimula na silang mag-worship, yun nga, pinaglaban-laban ng Panginoon ang mga Moabita, mga Amonita, at ang mga taga-bundok ng Seir. So, anong naging response nila? Di ba habang sila ay paharap sa isang malaking hukbo, parang ganon. Ang ginawa nila, umawit, di ba? Nag-worship. Ganon na lang, di ba? Nakakatuwang isipin na, or nung time na yun na, alam mo yun, kakalabanin mo yung napakaraming mga parang soldiers, ganon. Tapos, kayo ay umaawit sa Panginoon. Kasi alam nyo na binigay na ng Panginoon yung victory sa inyo. At lubos silang nagtiwala sa Panginoon. So, ayun po yung kwento ni King Jehoshaphat. So, ano po kaya yung mga lessons? Lessons that we can learn from the life of King Jehoshaphat. Number 1, obedience or pagsunod. So, makikita po natin dito na he followed the ways of the Lord and worshiped the one true God. His obedience gained the favor of the Lord, blessings, peace, and protection against the enemy. So, nakita natin, simula nung nag-reign siya, sinunod niya na talaga yung Panginoon. Unang-una, winworship niya yung one true God, despite na yung ibang mga kingdom ay nag-worship sa mga Diyos-Diyosan. Doon pa lang, di ba po, na nalugod na yung Panginoon sa kanya. And,
Nakita din natin na sa pagsunod niya, he gained the favor of the Lord. Nandun yung mga blessings, nandun yung protections and deliverance from the enemy. Na nakita din po natin kung paano sila iningatan at dumating man yung pagsubok sa kanila, di ba po maraming gustong lumaban sa kanila pero wala pa silang ginagawa, pinaglaban-laban na ng Panginoon yung mga kalaban. At dahil yun syempre, hindi sila iniwan ng Lord at yun nga yung protection ng Lord sa kanya. So, obedience, pagsunod. So, kamusta po ang ating pagsunod sa Panginoon? Yun yung una nating matututunan kay Jehoshaphat. Sunod is respect. Yung paggalang. He respected the word of God and taught it to his people. Ganun na lang yung pag-ibig ni King Jehoshaphat at pagrespeto sa salita ng Panginoon. Talagang, kumbaga, nasa puso niya talaga. Talagang mahalaga sa kanya yung word of God at hindi niya sinarili yung salita ng Panginoon, kundi bilang isang leader, bilang isang hari, 'di ba? Siya mismo from Jerusalem pumupunta siya sa mga nasasakupan niya para i-share yung word of God, para i-encourage yung mga tao. Ganun na lang yung heart niya to share the word. So, isang magandang lesson na matututunan natin kay King Jehoshaphat, yung respect niya and love for the word of God. And yun, lastly, yung worship. So, tingnan po natin. Worship. So, he inquired to the Lord and fasted during difficult situations. He responded with worship during hard times. Dumating man yung pagsubok kay King Jehoshaphat, ang naging response niya ay pagpupuri sa Panginoon. Na sinabi na natakot siya nung una kasi syempre ang dami ba naman yun, parang tatlong magtutulungan para makalaban sila eh. Sa una parang bilang tao, gano'n talaga yung nagiging response natin na tayo ay natatakot. Pero hindi naman nag-end sa takot, 'di ba? 'Di ba po yung kung makikita natin sa story, nangyari he inquired to the Lord, nagpray siya sa Lord at nag-fast siya, hindi lang po siya, sinama niya pa yung mga nasasakupan niya sa Judah at talagang with a humble heart, talagang yung humility nakita po natin na humingi sila ng tulong sa Panginoon at binigay nila yung tiwala nila sa Panginoon. Kaya nakita naman po natin na binigay ng Panginoon yung victory sa kanila. Iningatan sila dahil ang naging response nila ay pagpupuri pa rin. Di ba po, nung lalaban na sila eh. Papunta na sila sa labanan eh. Pero, ang ginawa nila, nag-awitan pa sila. Umawit sila ng mga pagpupuri sa Panginoon habang papunta dun sa mga kalaban. At nung nadatnan nila yung mga kalaban, ayun, patay na. Kasi sila ay pinaglaban-laban ng Lord. So, ganun na lang yung miracle na pinakita ng Lord sa mga tao sa mga taga-Judah at during time or pamumuno ni King Jehoshaphat. So, ayun po, yung obedience, yung respect niya sa word, yung pag-obey niya sa Panginoon, at yung pag-worship niya sa Lord during difficult situations, hard times. Kumbaga, kung titingnan po natin, hard time po talaga yun kasi pwedeng silang mapatay di ba po? At masakop ng mga kalaban. Malaking dagok or malaking problema yun. Pero pagpupuri po yung naging response nila. So, yun po yung lessons na matututunan natin sa buhay ni King Jehoshaphat. So, para po sa ating application, para mapagbulay-bulay po natin to, so natutuwa ang Diyos kapag tinuturuan natin ng iba na sumunod sa Kanya. Paano mo maibabahagi ang salita ng Diyos sa iba? Paano mo sila mahihikayat na sumunod sa Kanya? King Jehoshaphat, hindi niya sinarili yung relationship niya sa Lord, pati yung Word of God. Talagang nag-reach out siya. So, natutuwa yung Lord kapag binabahagi natin siya sa iba.
So, yung tanong nga po dito sa pagtatapos ko sa application, paano mo maibabahagi ang salita ng Diyos? Yan. Paano mo maibabahagi ang salita ng Diyos sa iba? Paano mo sila mahihikayat na sumunod sa Kanya? So, isang hamon po sa atin bilang mga Kristiyano na paano nga natin, ano kaya um, magiging parang participation natin? Ano yung pwede nating gawin para maibahagi si Jesus, yung Word of God sa iba? Paano natin silang mahihikayat na sumunod sa Kanya? So, syempre, unang-una po, yung mismong buhay po natin bilang kahit minsan wala tayong sabihin, makikita na yung mismong buhay natin po ay tinitingnan din po ng iba. At doon pa lang po, either may hikayat po sila or nadi-discourage po ba na sumunod sa Panginoon. So, maging watchful po tayo, maging mindful po tayo. And yung second po is yun, mas maging intentional po tayo sa pag-share. So, wag na po masyadong unahin po natin syempre yung ating pamilya, ang ating mga anak, yung mga, kumbaga, malapit po sa atin, yun yung una nating i-reach out. And then, i-reach out din po natin yung mga iba pa na kailangan din makarinig ng Word of God. So, yun nga, yun po yung topic po natin for tonight. No, po sa sa buhay na ni King Jehoshaphat, makita natin yung matutunan natin, ma-encourage tayo na sundin ang Panginoon, mahalin, respeto yung word niya, at i-worship siya during hard times. At syempre, yun po, i-share yung word ni God, or si God, i-share si Jesus sa iba. So, ayun po, nawa po ay na-encourage po tayo at may natutunan po tayo sa buhay ni King Jehoshaphat of Judah. So, samahan niyo po ako sa pangwakas na panalangin. Yes, Lord, tunay na salamat, Panginoon, sa gabing ito na pinagkaloob mo sa amin. Salamat, Lord, sa isa na naman pong aral na tinuro niyo po sa amin. Salamat po sa pag-guide sa amin sa aming pag-aaral ngayong gabing ito, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na tulungan mo kami na patuloy na sumunod sa iyo despite sa mga nararanasan ng bawat isa sa amin. Alam ko na nangungusap ka sa bawat isa sa amin ngayon, Panginoon, na nawa tulungan mo kami, Lord, na nasundin ka, Panginoon. At mas mahalin namin, mas i-respect namin yung word mo. At katulad ni King Jehoshaphat, ay maging salt and light kami, Panginoon, sa mga taong nakakasalamuhan namin, na mag-overflow kami, Panginoon, nang sa gayon makita at makilala ka rin, Lord, ng iba. Sa mga panahon kami ay dumadaan sa mga pagsubok, nawa, Lord, tulungan mo kami na magtiwala sa iyo katulad ng mga taga-Judah, Panginoon, nung time ni King Jehoshaphat, na sila ay nag-pray sa iyo, hinambol nila yung sarili nila sa iyo, Panginoon. Nawa, Lord, kapag kami dumadaan sa mga suliranin, sa mga pagsubok, Panginoon, ganun din yung maging response namin. Mag-response kami ng pagpupuri sa iyo, dahil alam namin, Lord, na hindi mo kami iiwan at pababayaan. Salamat, Lord, sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid ko na nakasama ko ngayon. Nawa, Lord, dalangin ko na patuloy mong ingatan ng bawat isa sa amin, at bigyan, Lord, ng magandang kapahingahan, Panginoon, ngayong gabing ito. Salamat po. Binabalik namin sa iyo, Lord, ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayun po. Salamat po sa inyong pakikinig.